Pag makadawat ka sa Ginoo, tinuod kang luwas, ang imong goal dayon is to be changed. Amen? Kay lain na nagpuyo sa imong kinabuhi. Now, we need to be careful as believers. Kay nga naman, the devil will never stop destroying you. Miyon ang yawa, kanon nga nagkuyog na mo ni Kristo, bantay mo. Pero mga Kristohanon, wag bantay. Sultihan mo mga kaigsunan, all churches has the same problem. Sultihan mo. Christians are thinking only of earthly things. Sa kung saan pag-warning, kung saan pag-warning sa mga member, earthly things gyapon, planning earthly, focusing on earthly. Mangaway o mga Kristohanon because of earthly things. No? Palayan ang simbahan because of earthly things. Unya, wala gyud bag-ong paagi si Satanas pero epektibo gyapon. Mo na di siya mag-ilis og pamaagi. Kay very effective. Amen. Very common sa mga churches. Usa ka tao na win na da sa church na tudluan sa dihang nanay knowledge musukol na. Diba? Nagkalisod, gibutang gida simbahan, gibless sa Ginoo. Gibless, nag-tithes, gibilib og offering. Gibless sa Ginoo. Pagka dako na sa iyahang pangita, ni kontra na sa Ginoo. I mean, di man direct Ginoo gikontra, ni kontra na sa pastor. Nakalimot asa gikan. Okay? So bantay tas lihok si yawa ha, kay ang yawa maayo kay jud. Maayo kayo. So naa kay pastor, naa kay lesson, kung adto kay kag internet, go to Lighthouse BBC Cebu, daghan kay mga messages diha, review the messages, kana nga tanang messages nga na diha, it is for you. Amen. Para na especially made for you. Gipadagi na sa Ginoo nga mensahe para nimo. Dapat imo lang i-learn, diha ka magkat-on, baira imo kaugalingon. Amen? Padayonon nato sa pagtuon. Karon naata sa A to Z gihapon, naata sa new birth. Number 2, nata sa new birth. New birth number 2, and the title, mga kaigsunan, is still the same. Part 2 man ni siya. What being born again is not. What being born again is not. Let's all stand. Mag-ampo ta. Barog ta palihog. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this opportunity to learn. And thank you so much, O God, for allowing us to be in church tonight. Thank you, Lord, for your protection, your provision, and your guidance. Sa amo pagpangalagad nimo, Lord, ikaw gyud ang amo ang gisaligan. And we ask you, O God, tonight to teach us and to mold us and to continue sa pagtudlo gyud namo, Lord. And thank you for your patience because guwa gyud ang amo pagkagahi sa ulo. And it is hard for us to learn your way. But help us, dear God, na mapildi gyud namo among self ug ang mga tutok namo diha sa kalibutan, mahunong unta, Lord, ang among pagtutok anha lamang kanimo. Salamat kay Lord once again, and I pray and commit to you our service tonight in Jesus' name. Amen. Amen. You may take your seat, please. What being born again is not. Kay mius gyud born again, daghan kay mga pamaagi ang tao. Daghan kay mga kanang ilang kaugalingon nga mga pagtulunan about being born again. Now, being born again, gihimo nilang religion. Now, born again is not a religion. It is a relationship. It is a relationship. And to be born again is to be baptized. Na ato na nakatunan mga kaigsunan that baptism, dili na siya para ka makaangkon og new birth. Because new birth is not baptism. Baptism is the first step to obedience. Mao na siya ang imong pagdeklarar sa imong kaluwasan, unya ni proklamar na ka nga musunod ko sa Ginoo. So, qualified ka. Mao na imong nagpabaptize ka because you're going to follow Christ already. Now tonight, ang atong isgutan mga kaigsunan, number 2 na ni siya. But before that, isgutan usa nato ang una. Ingon ang una natong gisgutan is the new birth is not baptism. So muna, dili gyud siya pwede imong ingnon nga nabautismo nako, muna born again ako. Kay kung miyong ka nga ang pagka born again is nabaptize ka, so
ang pag-apil day o grupo, mao ang pagka-born again. Sayop na. Di ba? Sayop na. Kay wa man to na born again ang mga apostoles, samtang wala pa si Kristo namatay, gilubong o nabanhaw. Mo bitaw to niyo ng Ginoo, ayaw sagsugdi ang kaning church age nga ministry. Ingon ang Ginoo, ayaw sa muglakaw hangtod nga makadawat mo sa balang espiritu. Amen? So, dili siya mao ang kanabitawng pag nabaptize ka, you are born again. Because being born again is to become saved. When you accepted Jesus Christ in your heart, siya na mo imo gisaligan gyud. Siya gyud ang imuhang gituhuan nga siya ang manluluwas, pinaagi siya nga miling dugo, malimpyuhan ka. Mauna ang kaluwasan. Minus nothing, plus nothing. Amen? Now, sa diyan naluwas na ka, then that's the time you're going to serve the Lord. Magpabaptize ka. Magpabaptize ka. Number two, the new birth is not reformation. The new birth is not reformation. Now, mayroon kag-reformation, daghan mga tao naningkamot. No? Mga mausab ang ilang kinabuhi. Then, mayroon din sila, luwas na ko tingali. Pero di ka ka-definite yun. Di ka ka-definite. So, naay mga gipaggamit ang mga gitawag na itong mga grupo or mga sekta, gigamit nila nga pamaagi nga basin pa lang. Wag yun definite ba? Di yun definite ang pagpaningkamot mga kaigsunan. But you need to remember that getting rid of bad habits is always a good thing. Wag yun problema na. But the problem is, it is not the new birth. Ang pagpaningkamot nga mausab ka, imong bad habit, mausab. Ang imong mga batasan, mausab. Ang imuhang mga dautan nga mga trait, mausab. Mo na maningkamot ka. Daghang kay mga pamaagi. Isolation, di ba? Magpakuan ka kanang magkuyog ka sa mga buutan para mabuutan ka. Ana, paningkamot gyud sa imong personal nga pagpaningkamot. Sorry to tell you, dili na siya new birth. That is just reformation. Usa man na reformation? What you ka actually nausab? Mura ka og kanang gi-repair lang ba? Wa man ta gi-repair sa Ginoo. Gi-reborn man ta. Kanang na-born again ka, that is 100% nga nausab ka. Kanang reformation, ikaw ra gyapon pero gipanindot lang. Gipanindot lang. Di man na mao ang kaluwasan. Ang gisulti sa Bible, you are a new creature. Old things should pass away. Behold, all things are become new. Behold, all things are become new. Old things are passed away. It should pass away. Muna, di na ka magpasaway. Kay pasaway naman tadaan. Amen? So dapat mausab ta. Nga naman, dili man wa magkag-reform sa Ginoo, iya ka gihatagan og bag-o. Wala ka gi-repair. Bag-o gyud. Pero nganong atong kinabuhi, mao magyapon ang daan. Nanabay na bag-o? Imong mga plano na bag-o na ba? Imong mga panlantaw sa kinabuhi na bag-o na ba? Mabitaw na nga, di gyud ka kasabot sa buluhaton nga gihatag sa Ginoo nimo because only the new person can understand the ministry that God gave you. Wala pa man kaning simbahan before you got saved. Wala ni sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo before you got saved, wala ni sa imong kinabuhi. Pero sa dihang naluwas na ka, mao ni ang mga new things. Bible is the new thing. The church is one of the new thing. Your pastor is one of the new things. Brothers and sisters in Christ in the church, mga bag-o na sila nga mga tao sa imong kinabuhi. Now, you cannot appreciate those new things kung naapa ka sa old way. Wala ka reform sa Ginoo. Gibag-o ka. Bag-o jud. Wala ka gi-repair. Gi-change ka.
So you need to see those changes, no new things. Mo na mga tao naningkamot gyapon sa ilang kaluwasan pinaagi sa pagpaningkamot. So getting rid sa mga bad habits, dili na siya pagkaangkon og new life. Dili na new birth mga igsoon. So what are those things nga gigamit sa kalibutan na common kaayo? Diara mga kaigsoonan. Una, letter A. Having religion and a position of authority is not enough. Na kay religion o niya, taas ka og katungdanan. Dili na enough. Dili na siya enough. Naatay example mga kaigsoonan si John chapter 3, si Nicodemus. In John chapter 3, dako ni siya katungdanan. Dako ni siya katungdanan sa mga Pharisees. In verse number 1 to verse number 10, let's follow the story. The Bible says, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Taas og authority. Taas og kinaadman, isip Pariseo. Nya nakaibaw na ta kung saan ang Pharisees mga kaigsunan. They know the law. They know na unsa may balaod. Naa sila'y na hibaw-an bahin sa pulong sa Ginoo. In fact, sila na ang number 1 nga nagsigig pakiglalis sa mga apostoles. Sigig pakiglalis ni Kristo sa iya mga teachings. Ang mga Pharisees, because naa sila'y na kinaadman bahin sa pulong, sa old ways, sa mga laws. Kaibaw sila. Mo nagigamit nila ang ilang kinaadman sa pakigbatok sa itukod sa Ginoo sa New Testament, which is the church age. In the New Testament. Mao na nga issue kahayo ang pagsugod ni Christ sa iyang ministry sa New Testament tungod kay ang ilang utok naa sa law. Si Nicodemus is one of the greatest. Ruler of the Jews. Verse number 2. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher, come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Bisag unsaon panimo mga kaigsunan pagkadaghan og kinaadman sa pulong sa Ginoo, pero walay balaang espiritu, dili kaluwas ang imo ra gyud gipangita og imong gitan-aw diha is becoming good. Becoming good. Ang ilang tanaw, for thou art a teacher come from God. No man can do these miracles that thou doest except God be with him. Ang ilang ragyod is, what can you do? Mga binuhatan, mga unsa may nabuhat nimo nga kanabitong mga maayo. Mura na ilang gi-consider, mao na nga naagi na sila nakafocus sa good works. Mao na nakita nila, uy, milagro na Ginoo. Mao na pag makita sila milagro, bisag kinsa, bisag asa, bisag kinsa, bisag asang lugar, pag nakakita sila milagro, oh, iyas Ginoo. Bisag karon. Amen? Nala na mo usab-usab ang tingog, oh, iyas Ginoo. Mao na mga tao mutuo. Hagbay na. No new tricks. Ang yawa para ilaron ang mga tao. Muna gibarugan mga kaigsunan, kaning mga reliyoso, kaning naay kanang dagkog katundanan igsoon sa kanang dili iya si Ginoo nga kanang kapunungan. Muna mangita sila mga milagro, binuhatan, ingon ana. Pero unsay tubag ni Christ, nakafocus si Nicodemus sa gibuhat ni Christ. Pero gibalik siya ni Kristo ngadto sa rason nganong iya tong gibuhat. Dili nga kita mabuutan lang. Kundili ang tumong ni Kristo nganong iya tong gibuhat para ang mga tao makaadto sa iyang gingharian. Diverted kayo mga tao. Amen? Muna ang tubag ni Christ mga kaigsunan, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. People are looking for miracles, but they are not looking on the kingdom of God. Dako kay kalainan. Mo na daghan kay naningkamot. Oh, apil ko ani kay kuani kanang iyan is Ginoo kay nindot kay na milagro. Daghan kay ron kanang mga miracle healing.
Pero wala nakafocus sa kingdom of God. When you talk to individual, nga naa-ana, nga grupo, when you die, kaning yung pangutana ni, mo gini kanang mura ba og swab test kung positive ba o negative sa kaluwasan. When you die today, are you sure that your soul will go to heaven? Diha gyud nimo mahibaw-an. Kung maingon gani siya nga, sigurado oy, sa pagtuon nimo, ikaw ray luwas. O negative na. Ang result ana, negative, di ni luwas. Di ba ka kay masuko? You will be happy admitting the truth. Of course, yes. With the explanation, because I accepted Jesus in my heart. Malipay, ikaw luwas ka, pangutan-on kang luwas ba ka, sigurado kang malangit, inig kamatay nimo, masuko di ka. Nay, nasuko ninyo, gipangutana mo na, sawa ka ilan ninyo. Kaya kung masuko mo, adi ka luwas. Muna, tubag ni Kristo, layo ra kayo sa iyahang appreciation, iya mag-appreciate si Christ ani. Ikaw gyud anak sa Ginoo gyud ka ngano man tungod sa mga milagro nga imong gibuhat, no? Ana kan kuyog jud ka sa Ginoo. God be with him. Kuan man kanang lihis bagamay. Because God is not with Christ. Because Christ is God. Diha na si Pias Nicodemus. Ang tubag ni Nicodemus, mga kaigsunan, sa pagtubag ni Christ niya, Nicodemus saith unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Wala siya ka sakay. Kaya ang gisulti ni Christ, mga kaigsunan, that pwede di ay takasud sa gingarian sa Dios except a man be born again. So naana diha ang ananay topic nga gihatag si Christ, to be born again. Ang iyang nahibaw-an, mga igsoon, ang iya ramang mga nabaro na namatan ba kani namatan yun. Mo gini ato ang diha gyud ta makuan madaot ba kani namatan. Unya ang imong namatan, unbeliever man jud ka. Unya nakadungog ka sa buhing pulong sa Dios, lisod kay nimo tuhuan, mao ni si Nicodemus. Muna daghan kay mga tao karon nga naa sa religion, unya dako og mga katungdanan, mga suko na sila pangutan-on, mga lipong pud na sila imong padunggon anang born again. Mao na si Nicodemus, perting brighta, enough ba ang iyang knowledge? Enough ba ang iyang religion? Enough ba ang iyang posisyon? Is it leader of the Jews? No. Mao na news Nicodemus, unsa man na pagkahitabo kung dako na ang tao, matao din siya pagbalik? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Mabawa ra gyud, physical, earthly. Wa masabti ang gisulti sa Ginoo, spiritual. Mo ni pag-test mga igsoon sa usa ka tawo. Na kay knowledge pero earthly ang imong nahibaw-an. So when someone talks to you about spiritual things, di mo mag-abot. Parihara na sa pastor o sa mga membro. Ang pastor nagsugo, mga kaigsunan, spiritual side nga misyon. Pero kung ang mga membro nagpabilin sa earthly, di kita makasinabot. Because spiritual things are beyond comprehension sa mga earthly knowledge. Di gyud ka kasabot. Mo na mga membro ngayon, unsa naman ni si pastor, asa naman ni iyang utok? Di ka kasakay because you are using kaning humanistic principle. Worldly knowledge. Try to adapt the spiritual side. Try to adapt. Try to listen to the Holy Spirit. Magkasinabot lagi ta. Sabda na to, muna daghan kayo mga pastor, lonely kayo sa ilahang ministry. No one beside them. Ngano ang ison, ngano? Because they cannot see what the pastor is looking. Wa sila kita. Muna sila na-excited. Kaya wa man na-excited, wa man nakita, ma-excited ay ka.
Muna ang pastor, busy kaayo, daghan kayong gitrabaho tungod kay naay nakita. Are you listening? Pero mga membro, murag gilaay. Murag gilaay ba? So, wow, kita. Wa jud kita gyud. Murag laaya simbahan. Yung sabi, buhaton na to, ote activity. Nangita mo activity? Mo man reklamo sa uban ng mga membro. Atong simbahan di pareha sa uban simbahan daghan kay activity. Wa ta gipundok sa Ginoo as a body for an activity. We are established by God as a church, His body, for a ministry, mission. And that mission is the Great Commission. Unsa may tan-aw nimo ana? Boring? Mo nagiburingan ka kay wa ka kita sa mission? Mo nangita kay activity because you are not watching on the mission? Mo na ilisan na activity? Na unsa nga klaseng activity nga pwede natong ipuli sa Great Commission? Nothing. Dapat ang naa sa church kay mamo unsa? Bisita sa Great Commission. Then let's have enjoyment. Maghappy-happy ta. Let's rejoice with the Lord. With the blessing that He will give us because nagtrabaho ta sa iyang misyon. Dili kay pulihan natong activity para mangaluwas ang tao. Dili activity mga kaigsunan. Do the Great Commission. Discipleship, mga igsoon. Discipleship. Amen? Muna, daghan kayo, nabiktima gyapon. Baptist way sa pagka-Pharisees. Muna, ningon sila nga, okay rin na mag-Christmas. Basta, Baptist way. Sabi, Baptist way, Christmas. Pagkita ako na sa Bible, kung naabay Christian way of celebrating Christmas. Mura gyapon na. Gibuhatan nila og lain nga klase nga pagbuhat, mga kaigsoon, ang paghimo sa buluhaton sa Ginoo. Kinopya gikan sa religion, Christian way. Dili oy, balik tas Bible. Muna musukwahi ang pangutanan ni Nicodemus, ibalik gyud sa Ginoo sa insakto. Focus ta, kingdom of God. Kingdom of God. Kingdom of God, mga kaigsunan. Niyo si Nicodemus, unsa man nato? Pwede day na, mataw day ta pagbalik, dagko naman ta. Sa tubag ni Christ, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang giingon ni Nicodemus, impossible. Pero ang giingon ni Christ, mga kaigsunan, gitagaan siyang formula nga possible. Formula number 1, kinahanglan mataw ka sa unod. Is that hard? Nataw naman ta sa unod. Formula number 2, kinahanglan ni mga igsoon, kinahanglan mataw ka sa Espiritu. Then makasuod na kasging harian sa Dios. And Jesus is talking about being born again. Salvation. Salvation. Except a man be born on the flesh and he is born again. Kay di makapwede ma-born again kung wa ka na tao pinaagi sa unod. Mabitaw gitawag kag born again. Kay kinahanglan ka mataw sa unod, that is born number 1, and born again is spirit. Nagpakatao sa imuha. Then you can enter into the kingdom of God. Again, ibalik na ko atong last na to nga explanation. Wala gilabot na ang fallen angels sa kaluwasan. The fallen angels cannot enter into the kingdom of heaven because they cannot be born again. Kaya mo mga ano? Wa man sila na born first sa flesh. Because ang natao sa unod, gi-explain mga kaigsunan, unod ang magpakatao. Ingon sa verse number 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. So gipaklaro ni Kristo ngadto kang Nicodemus nga nagsalig sa iyang religion o sa iyaha nga posisyon mga igsoon, isip leader sa mga Hudiyo. Kay kung dili ni siya leader, wala siya nagsalig sa iyang pagka-leader, dili ni siya mag-ako-ako og pangutana ni Christ.
Amen? Di na siya doon. Pero gasalig sa siyang posisyon, doon siya. So, nakadawat siya og tubag ni Kristo, gipaklaro siya, kanang imuhang naabot, kanang imuhang posisyon, kanang imuhang religion, kuwang na. Kuwang. Kinahanglan ka, ma-born again. Now, kinsa naman to ang pwedeng ma-born again? Katong natawo sa unod. So, yung giingnan si Kuno, pwede ka. Ayog libuga. Di na ka kinahanglan mo sud balik tiyan sa imong mama kay ang ikaduha nga pagpakatao, espiritu man. Di man unod. Na, ang pwede mataw pag-usab ang natawo sa unod. Mo nga di na ka kinahanglan matawo sa unod ikaduha. Kay ang pagpakatao sa ikaduha, espiritu na. Espiritu na. Verse number 7. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Verse number 8. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof. Di ba makadungog ta sa hangin, kina muhuyop na, makadungog ta sa hangin. Pero ang pangutana, nakaiba ba kadingikan? Muna niyo si Christ mga kaisuran, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Pero ang nakanindot, giingnan siya ni Christ. Kingdom of God ang padulngan. Muna maglibog ang mga tao, kay wa man jud ka. Nidawat ka, nataw ka sa Espiritu. Ingon si Christ, di ka kaybaw, kung asa ka, padulong sama sa hangin. Pero ang nakanindot mga igsoon, kung tinuod kang luwas, you will understand that when you die, you will go to His kingdom. No? But the simple people, they cannot understand. Murag hangin, diingikan asa pado, wa kay baw. Pero sa tinuod nga na born again, you will know. You will know. Karong utana ko, ug mamatay mo, asa gyud mo padong? Ang lawas sa sementeryo, ang kalag asa? Sigurado na? Sigurado na ba jud? Walay kagot-kagot sa ngipon. Di ba? Dapat sure ka 100%. Walay pagduda, bisan gamay lang mga kaigsunan. Kaya kanang gamay nga pagduda, igsoon, pwede na siya nga dili kaluwas. Kaya ang tinuod na kaluwasan, dapat di gyud nimo ginadudahan. Wa gyud kay duda gyud 100%. Amen? Unya, ang tinuod nga luwas, na ay resulta. Kausaban. Ang tinuod nga luwas, magpaduol sa Ginoo, dili mahigugmaon sa kalibutan. Because the love of the world is making war with the Lord. Enmity with God man na. Loving the world is declaring war with the Lord. Manas Nicodemus, mga kaigsuonan, sa verse number 9. Nicodemus answered and said unto him, how can these things be? Maglisod yung siya, imagine. How can these things be? So ano man oy, Lord? I cannot understand. Consider naman siya nga, Lord. Lord may tawag niya, Rabbi. Na, Rabbi, tawag. Rabbi. Di ko kasabot. O di gid luwas. Di gid luwas. Muna, tubag ni Christ, Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel and knowest not these things? Nicodemus, sinukat ka, ngunit kulang. May pasisakyos nga putot, makaabot pa sa kingharian sa Ginoo. Pero si Nicodemus nga taas kay paglantaw siyang kagalingon, mo nalisod kay sulminingon ning taas na kay panlantaw sa kinadman ba? Taas na kay panlantaw siyang kagalingon kay relihiyoso, dakong posisyon. Mo na nga, siran, kisay mo tudlon ako, ikaw? Luoy kayo. Giingnanon siya ni Kristo. Leader ka, wala kasabot ani. Because it is not enough. You need to surrender your life to the Lord. Drop everything you know so that you can receive the message of God.
mo na magmahitason sa simbahan, di gyud mo tubo. Kung naluwas ka, pasalamat ka naluwas ka. Pero kung magpamahitason gyapon ka, mga kaigsuonan, you cannot accept the word of God, you will not grow. You will not grow. Next, letter B. Keeping commandments is not enough. Keeping the commandment is not enough. Naitabo sa siya sa young rich ruler. Mark chapter 10. Mark chapter 10. 17 to 22. Mark chapter 10, 17 to 22. The Bible says, "And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life?" Pagkanindot no kung makakita tag tao ba nga desirous siya nga maluwas. Gusto siya makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Pero mind you, daghan kay mga tao nga nangita og kaluwasan pero murag ihimo siyang part sa iyang mga naangkon sa kalibutan. Muna'y problema aning young rich ruler nga gusto siyang maluwas. So ang iyang pagduol ni Christ, sakto ang iyang giduon, pero sayop ang iyang tinguha. Daghan kay mga tao na ningkamot mga kaigsuonan nga maluwas sila, pinaagi sa iyaha nga kanang usay makaya niya. Mo na nga tubag ni Christ mga kaigsuonan. And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. So kung mabantayan na to si Christ, mutubag siya, suma sa tao, nga nag-iistorya niya. Magdepende sa tao nga nag-iistorya niya. Kay pagtawag mga kaigsuonan nga si Nicodemus, wala man niya tubaga ingon ani. Pero kani siya kay kanabang ang focus niya is yana bitong doing good. Muna iyang gingnan nga ay kung tawag good because there is only one good and that is God. So he's talking about aning a flesh nato, kaning living in this flesh. Wa gid taoy kanang sarang ani nga bisag kinsa aning tawo gi-include ni Christ ang iyang kaugalingon. Gi-include ni Christ iyang kaugalingon. Being in the human flesh. There is none good but one, and that is God. Wa siya nagpasabot nga siya dili siya Dios. Pero yung gipasabot mga kaigsuonan kay nabasa man niya ang unahuna o kasing-kasing atong batan-on. Muna nakanindot when you talk to the Lord, He knows who you are. Pero tanawa, og sa kwan pa, hindi kinaya ng batang ito. Sakpan man siya. It was verse number 19. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor thy father and thy mother. Mga kaigsuonan, ang gisulti ni Christ is unod sa unsa man. Unod sa balaod. Unod sa balaod. Hinugdami ha, pag human ni Christ o gingon, there is none good but God. Ang gisunod dayon niya dayon, ang commandments. Thou knowest the commandments. In verse number 20, And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Okay na to. Okay na di ko, Lord. Kay sugod pa sa una, ako naman ang gibuhat. Well, very good. Murag lipay na siya, no? Murag, uy, pasar. Pasar di ko. Tempa, wa pa man human. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, nindot kayo nung batasan si Christ, no? Beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come,
take up the cross and follow me. Kung imong paminawon, maorde na, pero bukat na kayo para sa dato. Dili kayahon sa dato. Unya kay dato man nga batanon. Pagkaybaw niya, oy, gibuhat na nako ning commandments. Kulang pa na, kulang. Mura ba niyon ba kaybaw ka sa commandments? Oh, kaybaw ko, ako na nagibuhat. Di na mao, kuwang na. Kuwang na. Dili pa na igo. Actually, ang expectation yun ani sa pagpangutana, kabantay ka, kaybaw ka sa commandments, walay taong makahimo ani oy. Wagay si Moses, pero siya kaya niya. Nabuhat niya. Now, there's a lot of people nowadays, mga kaigsunan, nga believe kay sila nga, ako na nang gi-observe. Salig kay sa kaugalingon ba? Buutan ako Siya rog di ko kanang kaluyan sa Ginoo, maikog po Ginoo, yan tugog imperno, oy. Dagana karon. Dagana karon. Oh, ingon na Ginoo, mao ba? O sige, kulang na. Ya, puslan man nasugdan na nimo, kumpletuhan na lang. Unsa may kulang diya, uli sa inyo, ibaligya ng tanan na animo, unya pagkauman ihatag sa mga pobre, balik nako, pasana imong cross, sunod. Mauna. Oh, di ba hagbong tanang Kristohanon? Unsa may mensahe sa Ginoo diha? It is an absolute surrender. Dili tinguha sa Ginoong hutdan ka. Pero ang gusto sa Ginoo, mahutdan kag pagsalig sa treasure sa kalibutan. Mahutdan ka og pagsalig sa mga butang aning kalibutan na. Ang gusto niya nga ibalhin nimo imong pagsalig sa Dios. Ana nga klase nga pagtuo. Muna kung basihan nato dinhi mga kaigsuonan, nga maluwas ka kung isurrender nimo ang imong mga treasure aning kalibutan na. Mangutana ko ninyo, luwas na mo? Luwas na ba mo? Unya nganong bugnoonon man kayo ang tithe sa mga Kristohanon? Nga 10% naman na out of the 100. So kung gibasihan ang kaluwasan, basin di pa taluwas, no? Di ta. Ay, kung di ko mag-appeal diha, basing di pa muluwas, no? Kay kaning tithes, Bible student pa ko, ako naman ning nabugno naman din ako, gracias Ginoo. No wonder sa akong pagka naapa sa Bible school, wadjud ko kitag lisod financially. Hantod na staff ko, wadjud ko nagisod financially. Kay wadjud ko hubsis Ginoo. Ang ako ra gyud nga sikreto, iuli gyud ako nang di ako. Pag abot sa kuana ministry, daghan na magastuhan. Pero wadjud gyapon ko pagutmis Ginoo sa ministry oy. Nga naman, effective kaayo ang pamaagi sa Dios. Ngunit kani programming ni sa utok ba sa batanon? Gusto ka makaangkon kinabuhing walay katapusan? Gusto ka makaangkon sa kinabuhi sa usa ka luwas? Dapat zero ka. Dapat ang imong pagsalig sa mga butang aning kalibutan na 0%. Kaya ang trabaho sa mga Kristohanon, manabang og mga pobre. Nasabtan na ito, Igsoon? Di ta kaabot sa kaluwasan kung gingunaan ta pagsulwining. Mudawat kas Ginoo nga imo man nang isurrender tanan. Nindutay ganiyo na to pagsulwining ba? Mudawat kas Ginoo, sige uli sa inyo. Beligya tanan, ihatag sa mga pobre niya, balik diri. Yan siya, mudawat pa kas Ginoo.
Kuyaw ni mo suluwinig si Kristo. Pero again, sumala sa tao iyang giatubang. Ang problema ani niya, ang iyang pagsalig naa sa tresyon. Ang problema ni Nicodemus, ang iyang pagsalig naa sa knowledge. Naa sa iyang religion, naa sa iyang posisyon. Mo na depende sa pag-istorya. Kay gusto sa Ginoo nga wa gyud sami unta when you accept the Lord Jesus Christ, kinahanglan kay bawo ka asa dapit imo problema, then you can surrender and serve the Lord. Kay ang pagkahimong anak sa Ginoo, servant sa biyata. Mo na pagkadungog niya mga kaigsunan, sangit siya. Sangit siya. Mo na in verse number 22, and he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions. Angay pa ba ni siya magguol nga dato, magyapon siya? Pero nag-grieve siya, kay naay usa ka tinguha niya, nga dili diyan niya maangkon tungod sa salapi. Tungod sa pagkeep niya sa commandments. Dili enough. Dili enough ang pagkadato, dili enough ang pagbuhat nimo sa mga commandments, dili enough para sa kaluwasan. Because you cannot change the message of salvation. Jesus died for your sins. You need to accept Him in your heart. The payment of your sins. Wa ka pa sa batanon. Kung ikaw ning batanon, buhaton ba nimo? Kuyawan sila manubag. Kuyawan sila manubag kay dili lang kay kana, naa magyud ba? Naa magyud. Naa magyud kanay mga old clothes. Naa gyud kay kabaligya oy. Mahadlok mo pangutan-on sunod. Nganong di magkakauli sa tithes. Mao gina issue na to. Mao nga issue. Because if I'm going to ask you, ngano di magkaka-offering, kaya wa man ka nag-tithes. How can you express your love sa imong gitulisan? Diha ni sangit ang Christians. Mao na God, you may be in the church, you may be saved and baptized, part ka sa body, but fruitless. Ngano man? Because God did not welcome you into His presence as His friend. Save ka. Why question diha? Kung tinuod yung kang luwas, why question? Dili question na kay imo man na ikaw na may nakaibaw na luwas magagdi. Pero the kind of life you have, you may have the treasure just like this one, but sad. Because without Christ. Nothing in this world, mga igsoon, that can make you happy the way a true believers experiencing that joy with Christ. Nga bisan naa sa prisuhan, joyful. Ang kwarta di ni makapalipay. It will give you more problem. It will give you more problem. Makaguba sa relasyon, mga kaigsunan, tungod sa kwarta. So muna ang mahitabo, maglalis, mag-ilog ang mga kuwan. Buhi pa ang amahan. Na ospital pa lang, nag-away na ang mga anak. Di ba? Wa pa namatay. Giawayan na ang mga kadangan. Paita na kinabuhi. Unya, nahitabo na sa kadaganan, mga igsoon. Labi na mga Chinese. Magparty pa. Nga naman, dako agibilin papa. Luya sa naning kamot. Uy, wala na, nalipay silang namatay na. Ang mag-away maghapon, ang mga pobre, mag-away kasi mo palubong. So, madato og mapobre, magkagubot yun. Basta way Ginoo, magkagubot yun. Kay mahapsay lang ni atong kinabuhi, mga kaigsuonan. If God is with us, because we are with God. More gina. Matawhay atong kinabuhi. So, ang batanon, mas gipili niya iyahang riches, so he went away. He went away. Grieve. Makapalipay ba yung kwarta? Wala. Nagmagulano siya. Ikatulo, nga gamit na to aw sa kalibutan, mga kaigsunan. Having
every outward reasons to be accepted by God is not enough. Tanang anggulo sa kinabuhi, check upon, uy, maayo mo, kuan, kabaw mo wali. Kabaw mo wali. Daghan kay ni diri sa kalibutan. Manudlo, magwali pas kadalanan. Nya dadan mga sibot nagtuyok-tuyok. Makigdebate sa radyo, sa TV, sa park, bisag asa, magdada sa Bible, maayo kayo. Makiglantugi pa. Pero mga kaigsunan, is it enough? No. It's not enough. Ang nindot ka example, ano mga igsuon, is si Paul. Gitawa siya Saul before in Philippians. Gisgutan ni Paul, mga igsoon, ang iyang pagkadili luwas aning panahon na. Nagiunsa niya pag-consider ang mga achievement niya sa kalibutan, wa gyud siya kalabutan sa iyahang pagkaluwas. Wa gyud, mga igsoon. He even surrendered everything so that he could win Christ. Kay di gyud siya enough gyud. Di gyud siya enough. Chapter 3, 4-8. The Bible says, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Kaya mga tao nga habugiro kaayo sa ilang mga kinaadman, sa ilang mga naabot, sa ilang mga achievement sa kalibutan, ingon si Apostol Paul, kung mapasigarbo sila, labaw na ko. Labaw na ko. So meaning, kung maura ni siya hinungdan nga, makaadto tag langit, daghan ma-imperno, no? Daghan magkaway pakialam aning mga ingon ani nga mga butang. Pero si Apostol Paul niya nga ako champion ko na. Kung magsalig lang sa unod. So grabe gyud ni nga pagkatao si Apostol Paul. Pero mga igsoon, lesson nga iyang na-learn. Ingon sa verse number 5, iyang gisgutan kung kinsa siya before, circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, na aniya tanan. Na tanan niya qualification, mga igsoon, kung miyon ta, na pwede siya makaadto sa langit, na aniya qualification, pinili. Apil siya. Unya sa kinadman, Pharisee. Kaybaw siya. So bisag asa tanaw ng anggol, mga igsoon, nga kanabitong nga qualifier siya nga makaadto sa langit, siya qualified. Kung mo na'y basihan, pero lagi di man siya enough. Mo na gibuhat ni Apostol Paul. Ano pa? Yang gikuan. Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Nalimad ka na. Verse number 7. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Amen. Di gito enough. For how many years Apostle Paul lived that kind of life, mga igsoon, nga Pharisees, blameless. Kito yung gipangisgutan tanan. He lived that kind of life. He persecuted the church and the believers. Pero mga igsoon, never yun ni cross sa iyang life. Kaya nakasiguro siya nga kung mamatay siya, malangit siya. Never yun naka-reach siya sa point, mga kaigsunan, of assurance that he can go to the kingdom of God. Experience ni Apostle Paul. Mo'y gibarugan sa mga kasagaran karon ng mga tao nga naay kinaadman. Nindot ang mga achievement. Dapat i-learn nila si Paul. Are you listening? Ningon si Apostle Paul, katong mga butanga, wag gito'y kapuslanan. What is gain to me? Those I counted loss for Christ. Nagtuo mo kita mga Kristohanon, save na ta ba? Save na ta. Unya, daghan gyapon mga earthly things nga mas gipalabaw pa nimo kaysa ni Kristo. Nagtuo ka nga, dili na mo apekto sa imong pagka-Kristohanon. Kaya naman, dili ni mo mabutang imong kaugalingon diha sa buluhaton because imong mas gipalabaw kaning butanga sa imong kinabuhi.
Muna doon ay backsliding. Muna hindi ka kitag mga trabahante sa simbahan. Tungod kay naa sila gipaka-importante sa ilang kinabuhi kaysa ni Kristo. Mga igsoon, kung nakasabot yung ka sa ibang pagkakristohanon, when you become Christian, you are Christ's property. Kay property maka ni Christ, dunay tuyo si Christ nga nung ninaog siya. Dunay buluhaton nga iyang gisugdan. Nagtukod siya simbahan para maoy mo padayon sa iyang gisugdan hangtod sa iyang pagbalik. Kay kaning kinabuhi adiri mga kaigsunan, temporary ra kayo ni. Dunay nindot nga kinabuhi nga iyang gipreparar ngadto sa langit. Unya kita nga mga believers nga nakaambit ta sa kaluwasan mga igsoon, nakadawat ta sa kapaniguruhan nga kung mamatay ta malangit ta, kita mo gitagaan sa obligasyon, sa pagpanulti sa uban. Pero asa nakafocus atong utok? Asa nakafocus ang atong kinabuhi? Di ba nagyapon sa kalibutan? Usaon na to pagpalapad ang atong ngalan aning kalibutan na. Usaon na to pagpadako atong kayamanan aning kalibutan na without thinking of the work of God. Dako kaya ng problema. Ang mga Kristohanon, nabahin na ay nagpalig-on sa iyahang pako, nga sa iyahang kanang kinabuhi aning kalibutan na apoy mga Kristohanon aning kamot intawong mabuhi aning kalibutan na. Og ang duha ka kampo wag gyud kaigo gusto sa Ginoo. Kay tungod sa ilang sitwasyon sa kinabuhi mga igsoon, wala naman nila nakiti ang buluhaton. Ang nagpadako sa iyahang sa iyahang resources para siyang kugalingon ug ang nagkalisod puros wala sa buluhaton. Hantod nga imo nang i-consider nga kanang worthless. Diha nimo maangkon si Kristo sa imong kinabuhi. Not for salvation, kay luwas na magka, but for doing the work of Christ. Pero di mo mahibong mga igsoon. Lisod kay para sa mga Kristohanon ang pagsabot sa buluhaton. I'm not talking only sa atong church. I'm talking about general. In general, sa tanan mga churches. They're so focused on things nga worldly. Muna, mubibo lang ang simbahan kung daghang activity. Pero kung magutag gisugo para maglingaw-lingaw gud. Gisugo ta para mangalagad aron joyful ang kinabuhi. Dili lingaw-lingaw ang gipreparar sa Ginoo, kundi kalipay jud nga dot sa bukog. Tungod sa pagpangalagad. Una kita mga Kristohanon dapat isurrender nato atong hunahuna, atong kinabuhi kanang mga unsay na nato. I count all these things as dung para kang Kristo. Okay sa may mga Kristohanon nga ingon ani ang imuhang panlantaw sa mga butang aning kalibutan. Sama sa gingon ni Paul, those I counted loss for Christ. Nga mas importante pa man kaysa kang Kristo. Mayon ka importante mas Kristo nako, dapat naa ka sa discipleship. Dapat naa ka sa rescue. O di ba daghang mga batan-on dato dire? Nga dili kasunod kay sayang oy. Di katabang sa mga pobre kay sayangan. Muna ito problema. Muna way buluhaton nga mulambo. Lingaw-lingaw lang mga Kristohanon para dili mo palayo. Wala ko gipadala sa Ginoo diri to entertain. There is a mission. There's a work to do. Di ba gusto mo malipay sa inyong simbahan? Di ba ganahan ta malipay? Gusto mo malipay sa inyong simbahan? No. Put Christ above everything. Manayin si Apostle Paul, mga kaigsunan, verse number 8. Yeah, doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord,
for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Kung santo na to, if you win Christ, meaning you are His friend. Kung imong balikan ang John chapter 15, mga kaigsunan, your joy is full. Because the joy of Christ remain in you. That your joy might be full. Ang mga Kristiyano, dili malipayon mga igsoon because you lose Christ because you choose the things of this world. Maski pili nimong opportunities kalibutan para makakwarta ka kaysa opportunity sa pagpangalagad para maangkon nimo mga kaigsunan ang panalangin sa Ginoo. So whatever things we do to rescue, to help mga igsoon, libre na. Nya unsaon nimo pagkabuhat anak kung mas giilanan nimo kana mga butanga nga precious ani sa imong kinabuhi ani kalibutan dili si Christ. Pero di ka mapuslan. Understand this mga igsoon. Kaning simbahan, wala ni gitukod sa Ginoo para lang pundukanan. Gitukod ni si Ginoo kay kini buluhaton mga kaigsunan nga dapat trabahoon sa mga Kristohanon. Nganong wala nakasabot mga Kristohanon? Because not all churches do what's supposed to be done in the church. Nagtuota nga ang simbahan, pundukan, niya tudluan, niya pagkahuman, ang pastor, murag kabaw, masigdaro, niya pagkahuman, ikuan sa mga membro, dili oy. Kita tanan, servant kita. Dili kay pastora mga kaigsunan. Yung charge them that are rich in this world that they be not high-minded. Sabot ang charge. Warningan ka. Hindi ka musalig sa imong riches. Wala niyo si Apostle Paul. Sekreto, count them as dung. Count them as dung mga igsoon. Muna nga, ang imong hunahunaon yun mga igsoon, Christ is more important than your life. Christ is more important than the things of this world. Anything that I could gain without Christ is nothing. Wala, gusto mo, ma-enjoy gud mo sa buluhaton? Ayaw ipalabaw kung unsay nani mo kay ni Kristo. Sugdin ninyo sa tithes ninyo. Sugdin ninyo diha. Diha nimo makita mga kaigsunan that God will open you an opportunity to be joyful. Because dili garantisado nga makapagtagkwarta aning kalibutan na, unya dili ta mo submitar sa pamaagi sa Ginoo, magmalipayon ta. Sorry, di gud ka magmalipayon. Because there is no such amount of this world that can make a Christian joyful. Without Christ, the more money you have, the more problem you get. But with Christ, with or without money, you can be joyful. Muna itawag pag-iso the miraculous kanangkuan, power of God sa life sa mga believer. Ang nakanindot, ang troubled o ang joyful, asay mas makakita nilang opportunity. Mao na mo asinso gyud ang Kristohanon. Kaya di man kakita og problema, magkita man siya og kanang puro opportunity man. Opportunity to help, opportunity to gain, opportunity to help again. Unya, gain more and help more. Joyful. Pero ang walay Kristo, gain. Nadugan, nalumos na. Yun na Ginoo, kakibaw, patay na kaunya. Naghanag yung mga illustration sa Bible, oy nga, may mata dapat kita mga Kristohano. Mo naghihimo sa uban na kaluwasan. Mo na nga, masig tabang, masig hatag, ana, pindot na kay kinamoy, luwas na, oy, dili, oy. Dili. Nya mo pa nagibuhat sa mga Kristohanon, nga mahimo sila nga mas labaw pa kaysa Ginoo sa simbahan. Ay, magsugot. Kay pamaagi na, wag yun na usab ang pamaagi sa Yawa to destroy believers. Katong temptation nga gibuhat niya ni Christ, maura gyud gyapon to, tuyok ra. Tuyok ra gyud to. Apil ba ang kwarta, apil ang garbo. Apil ang kanang posisyon. Apil.
ug wa gyud usba sa yawa na. Kay ba mo man niya usba? Epektibo. Epektibo kay ang mga Kristohanon igo gyud gyapon. Wa gyud tay katungod mga igsoon. Wa gyud tay katungod. Kung para na sa Ginoo, wa gyud tay katungod nga maghikaw niya sa bisan unsa. Unya kun di ta mahigmata ana samtang naapata diri kanon, maabot ang panahon nga kuhaon ka sa Ginoo, didto ka makarealize pagkasayo pa. Ang nakapait, kay di na nimo ma-change. Final na. Mura ka nag-answer og kanang final exam nga na-submit na sa imong nimo sa teacher, diha pa ka kauna-una, ang answer sa test 2 naaman sa test 3 na ko gibutang. So test 2 ug test 3 wrong na. Kada kong sipyat, nga naman, ang imong gimemorya, ang mga tubag ra. Wa ka kasabot sa mga question. Kaya nakakuha ka og leakage sa test paper. Di ba, mama na uso? Sa college, leakage. Bisag sa high school, na leakage sa test paper. Labi lang na kay barkada, anak sa maestra. Unya, barkada, mo ito yung mang-ukay dito sa test paper. Unya, pagkahuman, leakage. Memorization na yun, nag-answer ra. Way labot ang kuhan. Way labot ang... karon, tuan naman dito, sa iyang kamot. Pwede pa niyo, ma'am, pwede bawion ako, ma'am, kay... Ang test 2, ma'am, mag-answer, test 3, akong gibutang. Na, pwede pa ba? Dili na, kayo mo na itong gipas. Mo na ni, moabot panahon, ipas ni nato tanan. Nga tos Ginoo. Pasabot, nangamatay na ta. Di na yun na pwede na ito ino na Ginoo, Lord, balik ka sa Lord. Sa'yo pa to Lord, ibalik sa ko, Lord. Ako usbon. Di na pwede. So, kanon saan mo usbon? Karon, og hantod kanon sa hantod sa pagbalik sa Ginoo. Hantod sa atong kamatayon. Nga naman, temporary ra lagi ni. Ngano ari magka maninuod sa temporary? Ang gi-allow sa Ginoo nga makuptan nato karon para na paggamit nato sa pagpangalagad ayaw sayo pagsabot. You can buy anything. You can buy property, car, unsay gusto nimo. For the furtherance of the gospel, always think of the work of God. Yung mamalit og property, nga naman, usa ka adlaw, atong tukuran diha og kanang pundukanan sa mga Kristohanon. No problem. Ma-enjoy sa nanimo nga property. Pero ang imo is para lang ka makakwarta ani kalibutan, kadako nimong nasaag jud ka. Biyaan naman na nimo, ikamatay nimo, dadon pa man na nimo. Nag-realize mo na. So whatever treasure God allowed us to have in this world, think of His work. It is for the work of the Lord. Kamoy pili, unsa klase kinabuhi ninyo? Ari mo maglingaw-lingaw diri? O adto mo maglingaw-lingaw dito sa gingarian sa Dios? No? Kita dapat mutuan na nga. Kung mag-antos ka diri karon, magmalipayon ka sa langit. Di ba? Pero ang nakanindot manggod, wa manggod gipangayo sa Ginoo nga mag-antos ka. Because He will allow you to taste the blessing, the provision, the abundant life. Mao man gud na gi-promise mo na nagkalisod ang mga Kristohanon, di ka kitag kalipay, abundant sa kinabuhi tungod kay atong gitipid ang buluhaton sa Ginoo. Ayaw tipira, makita kag kalipay. Mayroon ka mga kaigsunan, things of this world, ningon na Ginoo, kanang ayaw tutuki, adto katutok sa naghatag. Unsay pasabot na anything that you have could be used for the work of the Lord. Anything. Pasabot na, Igsoon? So ato i-learn mga Igsoon, i-learn na to. Kung tinuod gyud tang na born again, kung tinuod tang na born again,
Dapat kay bauta. Muna-huna mga kaigsunan nga. Ang pagunahuna sa kalibutan, being born again, is different sa tinuod nga born again. Amen? Ang una, kanang ikaduha, the new birth is not reformation. Wala, dili ni siya, gi-reform ta, giusab kita, gibag-o kita sa Ginoo. So, unsa may ma-learn na to ani, having religion and position of authority is not enough. We have religion to visit the fatherless and widows in their affliction and to remain unspotted in this world. Mo man ay atong religion. Di ba? To help gyapon. To help. But it is not for salvation. It is our duty. So religion is not for salvation, but it is our duty. Pero mo naghihimo sa kalibutan. No? Nga basin pa lang malangit ta. Dili enough, dili enough. Letter B, unsa ato na learn ani? Keeping the commandment is not enough. It shows that works is never enough. Bisa pagbuhaton na nimong 10 commandments, way sipiat, which is impossible. Pero tagag chance. Kikitagam tog chance sa Ginoo ang yang rich ruler. Di ba ka, I observe all. Sugad pa sa iyang pagkabata. Uy, nakalupig, anak. Lupig niya si Moses. Kay si Moses, wa man niya nabuhat ang 10 Commandments. Pero katong batanon, lupig niya si Moses. Kay sugad pa siyang pagkabata, gi-observe. Di man ka na gi-observe niya. Yung ginawa, mo ba? Kuwang na. Kay naay wala na apil diha sa napo. Mo na. Ang pagbaligya sa tanan nimo, isurrender nimo imong kinabuhi nako. Because there's a lot of people, they want to be saved, but they don't want to surrender to Christ. Di sila. Mo na, makapasar. No? Letter C, having every outward reason to be accepted by God is not enough. Dili enough. Mao na nga, daghan na kay kag mga traits, mga nindot kayo, mga achievement, na worldly things, worldly achievement, dili na pasabot nga, hangayan na kamalangit. Di ka na makapaangay ni mo, ano man, niyo nang Ginoo, isurrender man ay labay na niyo. Kay si Kristo mo na ning kamot para kamalangit, nga niyo siya ilisan. Nga niyo mo siya ilisan. But, in the other hand, those things that you achieved in this world, use it for Christ. Mo na ipasabot niya. Kay kung ato po nang ingnon nga, ato na ipaglabay sa ato pa, magkinabuhi tang simple. Magbaktas rata para sa Ginoo. Di po na mao. Pasabot ba? Ayaw ibutang diha nga mas importante pa na kaysa buluhaton. Pag naabuluhaton, buluhaton yun. May malipayon ka ni. Di ba? Topic sa next. Topic for the next lesson. New birth number 3. And it is part 3 of what is or what being born again is not. Part 3. Unya mo proceed dayon ta sa next na pod na lesson sa new birth. So, primero pa lang ni sa atong new birth. And I hope nga naamoy na learn. I hope naamoy na learn. Kay, kani, ma-question sa ni ato ang pagkaluwas. Kung tinuod yung kang luwas, dapat makita ka sa buluhaton. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this evening. Thank you for reminding us. Thank you, dear God, for opening our heart and mind tonight. Lord, parte sa kaluwasan, daghan kaayong mga alternative ang kalibutan. Pero wala, bisan usa, Lord, nga pwede ipuli sa imuhang gihatag nga kaluwasan. And we are so grateful, Lord, nga kami nakadawat na niini. But help each and every one, O Lord, tonight, nga dili namo tugutan nga ang among kaugalingon na ginabuhi gihapon, Lord.
sa karaan namong kinabuhi nga luwas naman unta kami. Tuguti ang imong mga anak, Lord, nga makaunahon na usab nga dili lamang ang pag-adto sa langit mo'y rason sa pagdawat sa kaluwasan, kundili mausad ang pagpangalagan dinhi sa kalibutan. And to entrust our lives to you, Lord, that you will provide everything that we need sa pagpangalagan na. And whatever we receive, mahunahuna na mo, Lord, kanunay ang buluhaton na magamit yun diha. Though, imo sa gitugod nga ma-enjoy na mo ang mga provisions nga imong gihatag. Salamat kay Lord sa imong mga pulong ug tuguti, Lord, nga mahimo mi submissive sa imong kabubuton. And in this invitation tonight, may you please bless the altar, O God. Let your people come. Let them pray. Let them ask forgiveness. Let them ask help to guide them. Let them, O God, talk to you heartily tonight for your glory and honor. Thank you so much, O God. In Jesus' name.